The Caraga region is one of the impoverished regions of the Philippines and vulnerable to the harmful effects of climate change. Agusan del Norte is type 4, in which according to Pag-asa, this type of climate has no definite dry season. Most of the northernmost town in Agusan del Norte, going to Surigao del Norte and Sur, are affected by typhoons that hit the Pacific coast that resulted always to flooding. Predominantly, according to Pag-asa, rainfalls in this region is increasing. An added problem is the forest denudation, where among the most vulnerable yet biodiversity-rich area is the Lake Mainit. It is surrounded by 8 municipalities with so many tributaries, and when there's extreme events, water build up in the lake and resulted to flooding that low-lying areas around the lake shore are affected. Habonga and Kitsarao are visited always by perennial flooding with 3 to 4 months, where some of the communities, particularly in Habonga, are submerged by water. Prominently, various livelihoods are affected and eventually food security of the local communities. Majority of these communities along the lake are poor and in the light of climate change impacts have had limited capacities and options to adapt. Ang lungsod sa Habonga, aduna kini 15 barangays na sakop. Ang 8 ka barangay anin nahimutan sa kilid sa Lake Mainit. So, vulnerable kini siya sa pagbaha. Panahon sa kalamidad, diri gini pa kay mo ay pinaka-ubos na portion ang Habonga. Sa 4 ka munisipyo nga nagsurround sa Lake Mainit, ang Habonga mo ubos-ubos na naabot yan nahimutang outlet. Ang apektuhan ani diretso gid ang mga mag-uuma nato. Kung kay doon may mga farm areas na naa sa kilid sa lake. Then ang gihimo sa local government unit at that time before sa mga pag-abot sa project is yung conventional lang na pamaagi na pag-abot sa kalamidad, naa sa evacuation center ang atong mga evacuees, ang atong mga tawhan na naa sa kilid sa lake, maghatag og relief operation, pero hindi kaigo ang atong calamity fund. So pag-abot sa Vines, natabangan ang munisipyo. Doon ay partner karon nga mga NGOs na magtabang sa mandate sa munisipyo. So hindi ko din makaya kung munisipyo lang. So ang Vines pinagi sa mga NGOs na partner nato sa implementation. Dato kay katabang, labi na diha sa pag-planning, diha sa pag-enhance ang kapasidad sa local government unit. Doon ay ilang bigahin na budget para at least mapunduhan ang pag-acquire sa automatic feeder system. Sa Agusan del Norte, ang Habonga lang siguro ang lunay climate resiliency field school na ihimo ko yung partnership yan po sa mga line agencies ng UST, ng non-governmental organization, na nuluhan sa AADC, dumikan sa pundo, gikan sa OSAID, ng Oxfam. Ang local government unit sa Habonga, andun na gigahin na I think 170,000 para at least maka-augment o makatabang as counterpart po sa munisipyo din. Ang mga technical person po sa munisipyo, ang atong mga agriculturist, ang atong engineering department, planning, tanang ng mga heads of offices sa munisipyo, dapat yung involvement regarding sa implementation sa mines. So, nakapahimo po din yung lingkod na panang uban or convergence sa nagpananlain ng mga line agencies, province, munisipyo, barangay. Dago kayong natabang ang pag-revisit nato sa DRRM plan tungod kay na-enhance kini. Nakabase ni karon sa katong resulta nato sa community risk assessment na ginahimo nato sa barangay. Ikaduha, nahimo po nato nga sa kining atong i-update nga plano karon sa DRRCC. I-confirm na kini sa pag-o nga standard nga format sa National Disaster katong
isgutan sa Republic Act 10121. Ang naka-unique ni nga plan karon nga atong gi-update tungod kay adunay siya toll sa pag-evaluate o pag-monitor sa implementation. So nasulod diha ang IMANI. Yasad sa mga plano na prioritize nato ang pag-operate o pag-operational o pag-institutionalize sa automated weather station. Our revised Municipal Disaster Reduction and Management Plan was formulated with a wider participation. Not like before, the first edition, that only the member of the Municipal Disaster Reduction and Management Council formulated the plan. But this revised was participated by the barangay officials and group leaders, most especially those barangays that the occurrence of flood is observed every year. Then also the plan is enhances and increase some major activities during the emergency. Then the plan itself focus to the preparedness, prevention and mitigation. With ADAPT project, women have found a new heaven of sharing positive ideas in learning perspective in a view of their small enterprises through the livelihood options they had identified. A venue of which they considered an additional income and savings while motivated their individual perspective of making a difference in helping the neighborhood. Sa unang mga panahon, wala mi nahimo nga parehas ingani namin tindahan. Pag-abot nga naanay gihatag sa among project gikan sa ADAPT Vines, nakahimo na mi ani paninda sa maaning kuan mga bugas o mga gulayon. Nya kami pod nga mga kababayenhan napod mi kaugalingon nga mga garden. Then ang among abot, among di-display dinhi sa among tindahan. Tungod kay naa na mi savings, among gipundo diri sa among organisasyon, dili na mi maglisod panahon nga naay mga kalamidad. Kay pwede naman mi makautang o makahulam dinha sa among organisasyon sama sa bugas o kwarta bahinuon nga para sa among kaugalingon pag-eskwela sa among mga anak. Kaning among project ipanguluhan ni sa AADC nga gipunduhan po gikan sa Oxfam August 8. Catching a glimpse of opportunity to link local farmers, sustainable agriculture, and climate information. The project had tied up with partners for technical support for the undertakings of 2 CRFS season-long training participated by rice and moringa farmers. A starting point in setting the mind of the local smallholder rice and moringa farmers to understand the importance of organic farming practices and climate information to their farm and other livelihood activities. In this way, farmers have been given opportunity how to read and use climate information and connect such as their daily farming activities in which exposure to risk will be lessened. Another successful happened in the implementation of CRFS is the installation of Community Seed Bank in the Municipal Agriculture Office take the responsibility in management side. Policies were crafted together with AADC, Municipal Agriculture and Rice Farmers. CRFS operationalization was successfully implemented because of the technical support from RWAN and Pag-asa National. Ako sa akong pag-eskwela sa CRFS, ang akong nakatunan, akong gi-apply sa among humayan, sa among umahan nga pinaagi sa humay, nga nag-organic nindot ang abot. Nakasave ko sa pagkaon, nakasave para binhi pagtanong pag-utro. Ya, hangtod sa hangtod mag-organic namin sa among una.
A new venture of getting on track locally with our changing climate. Automated weather system was installed in the municipality of Habonga, creating a learning pool for local weather forecaster with technical support from Pag-asa National and Local, Butuan and Department of Science and Technology, DOST. Ang AWS o Automated Weather System, doon na siya 5 kagamit. Ang iyang wind speed, wind direction, humidity, ang iyang barometer, o ang iyang heat index. Ang rain amount, mo ni siya pinaka-importante kanato. Kay mo ni siya ang among nabasihan tungod ni adtong agaton. Doon na kami 1,000 plus nga millimeter per hour nga rainfall amount nga nahimo siyang basihan. Mamahimo na to na mo siyang warning. Aduna na kita pinaka-pagkahimuon nga evacuation activity. Every barangay and the 3 schools, aduna sila weather monitoring board nga gina-post nila ang mga forecast nga among gina-forward kanila. Ang local weather forecasting importante kaayo ni sa isa ka komunidad kay may mahimo siyang gamit o basihan sa tanang katawhan, dili lamang sa mga farmers kundi usab sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sa mga business sector. The risk transfer mechanism implementation in Habonga and Kitsarao has been tested and proven. The weather data recorded have saved the approval of 413 claims from the micro insurance company. This was the time when LGU Habonga boasted its interest to the operationalization and institutionalization of the Climate Information Center. It was a test of time and capacity that even vulnerable community has realized to take also on their own behalf. Nalipay ako tungod kay nakadawat akong tabang gikan niini, tungod kay nakapalit kami og atob sa among balay, pukot sa among danaw. The climate information helps many aspects. First thing, the engineering works, either government and private operated in Habonga, are always referring the weather forecast before they started constructing. But most significant contribution of climate information is the enterprise operationalization of Moringa. AADC and enterprise management team are always relied on the weather before deciding the harvest schedule. AADC, as coalition of people's organization from grassroots community, always had that initiatives of involving members in most part of the project activities as they were in the decision making, particularly in ensuring participation and continuous monitoring in the ground. They played a key role as local coalition members as well as recipients of the project. And having the regular meetings made them right on track of the project to assist also the implementation at the community level. For AADC, it is in their system as coalition to do such share of responsibility as commitment to the organization and to the community. While for the government units of Habonga and Kitsarao, they are on their ways in facing challenges along the implementation of the project. Ang BINES project funded by OSAID, managed by international NGO nga mao ang Oxfam, and implemented by local NGO nga mao ang AADC Agri-Aqua Development Coalition. Dako og tabang sa LGU Habonga sa mandate niini nga mahatagan og awareness og dugang kahibalo ang vulnerable nga community diha sa pagpangandam sa panahon sa kalamidad, labi na sa adaptation and mitigation method sa pagbagbag o sa panahon.
Dako usab kini nga tabang sa farmers diha sa sustainable nga pagpanguma pinaagi sa organic farming ug ang pagtamod sa automatic weather system information board. Isip kaabag sa pagplano sa atong mga farmers ug ang atong LGU, ang Vines Project nakatabang usab kini pagbangon gikan sa kalamidad tungod sa micro-insurance nga gigahin sa project sa mga household o families nga affected sa kalamidad. Nakadugang usab kini og strong relation o convergence among stakeholders diha sa pag-address sa epekto sa climate change. Diha sa kasinatian nato sa pag-implementar sa DRRCC plan, daghang kayong mga challenges ang atong nakita. Una, sa pagkakaroon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, wala pa po di siya ma-create o ang naadiha na mga tao sa nga nagilihog, mga designated personnel, although organic sila sa local government unit Babunga, panalo na sila yung mga functions nga gina-perform sa. So, usa ka challenge mas tracking siya pag-create aron ma-sustain mapadayon sa nato ang pag-implementar sa mga programa na nasulod sa DRRCC plan. Ikaduha, mapadayon na itong ipaningkamutan na ang pag-capacitate sa local government unit in terms of disaster response. At the same time, mapadayon na itong ipanday ang himo sa atong mga komunidad na mahimo siyang resilient sa matag kalamidad. And common to all programs and projects, one more thing that needs to be in place before it's due, and that is sustainability. Sa pagkakaroon, baguhay pa lamang na ang opisina sa MDRR, kami biningkamot nga ang mga plano o sa MDRR plan and budget for this year sa 2015 na may implement nilabi na katong gi-priority na mga project kay kini ay nundanon gyud nga may implementar argig pagandam sin ang atong katawhan maproteksyonan. Yang po na ko ang uban ng mga ahensya o mga NGOs nga matag sila mga assistance nga mong budget limitado na ng kayo sa pag-implementar sa mga proyekto alang sa DRRM. Sa punto na unsahon na itong pag-sustain sa climate resiliency field goal din sa lungsod sa Bunga, ang buhatan sa atong opisina sa Municipal Agriculture Office, ipaninguhag yun na ma-incorporate yun ni siya sa Municipal Development Plan. Yet in terms of budget, ma-assure ni siya. Pagkandak na ito ng demo, mapalaganap na ito ang coaching sa atong mga farmer beneficiaries o monitoring sa ilang mga kalibukan. Of course, ikanunay nato ang activities sama sa information education campaign para mapaligod pag yun kung sa ka-importante ang climate resiliency field goal o sa kinatibukan organic agriculture. Ang local government unit sa Habonga mapasalamatong dako sa Vines Project labi na sa mga nasugdang proyekto ug nagasaad nga ipadayon ug magahin og pondo aron masustain ug mapalambo pa ang proyekto ug mapalig-on pa ang convergence among stakeholders.